Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Magandang araw. Narito na po ang Balitang Business. Inaasahan ng Manila Electric Company o Meralco na mababawasan ang singil sa kuryente itong buwan ng Marso. Ayon kay Meralco spokesperson at Vice President for Corporate Communications, Joe Zaldarriaga, na kahit hindi pa nila natatanggap ang mga bill mula sa mga suppliers, nakikitaan na mas mababa ang generation charge ngayong buwan ng Marso. Ang generation charge ang bumubuo ng karamihan sa monthly electric bill ng mga consumer. Iniugnay ni Zaldarriaga ang potensyal na pagbaba ng singil sa kuryente sa Wholesale Electricity Spot Market o WESM at ang pagpatuloy ng operasyon ng 455 megawatt power plant ng San Buenaventura Power Limited Company. Ang karaniwang presyo ng WESM ay bumagsak ng 3 piso at 71 sentimo kada kilowatt hour noong unang bahagi ng Pebrero, kung saan mas mabilis ang supply kumpara sa demand. Nitong Pebrero, nagtaas ang singil sa Meralco mula sa mahigit 11 piso at 34 na sentimo kada kilowatt hour at naging halos 12 piso na ang kada kilowatt hour nito dahil sa mas mataas na generation charge dahil sa pagtaas ng gastos mula sa mga independent power producers at power supply agreements. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Ibinasura ng Korte Suprema ang petisyon na humihingi na ideklarang illegal ang rules and regulations na sumasakop sa mga Philippine Offshore Gaming Operations o POGO na inaprobahan noong taong 2016. Sa en banc decision ng Korte Suprema, nagkaroon umano ng technical grounds dahil hindi napag-isa ng mga petitioner ang kanilang mga petisyon na kumukwestiyon sa legalidad ng POGO. Ang rules and regulations ng POGO ay inaprobahan ng Philippine Amusement and Gaming Corporation o PAGCOR na sumasakop sa pagproseso ng licensing, accreditation at registration ng mga offshore gaming operators, offshore gaming agents at iba pang service providers. Sa 15-page en banc ruling, hindi pinagbigyan ang hiling ng petitioners na Union for National Development and Good Governance Philippines, Anti-Trapo Movement of the Philippines Incorporated at isang attorney, Jovencio Evangelista. Bukod dito, wala din daw legal standing ang petitioners para ipakita na mayroon silang direkta at personal na interes sa pagpapatupad ng rules and regulations o kaya ay mabigat na ebidensya na sila ay naaapektuhan. Hindi rin pinagbigyan ng Supreme Court ang hinihingi nila na Temporary Restraining Order o TRO o kaya ay Writ of Preliminary Injunction dahil hindi naman daw ito nangangailangan ng mabilis na pagtugon para mapigilan ang anumang collateral damage. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Umabot na sa 1.2 milyong international tourists ang naitala ng Department of Tourism o DOT simula Enero hanggang Pebrero ngayong taong 2024. Ayon kay Tourism Secretary Cristina Frasco, patunay ang nasabing bilang ng kinabukasan ng Philippine tourism. Pinasalamatan din ng kalihim ang Philippine sellers na patuloy na nagsusulong ng turismo ng bansa. Kumpiyansa din si Frasco na magtutuloy-tuloy ang magandang ipinapakita ng turismo ng bansa sa ilalim ng Marcos administration sa mga susunod na mga taon. Base sa datos ng DOT na sa 1.2 milyon na turista, 74% ang mga banyaga habang ang natitira ay pawang overseas Filipinos. Nitong taong 2023, pumalo sa 5.45 milyon ang turistang naitala
habang ngayong taon ay target ng ahensya na magkaroon ng 7.7 milyong arrivals. Sa huli, nagpaalala si Frasco sa publiko na mahalin ang Pilipinas. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon.